So yun mga tropa, binubuko na nga itong block natin. Isang mabilisang tips lang para sa mga iba, para hindi kayo mahirapan mga katropa. Yung sa mga, yung ginagawa ko lang dito sa about sa BT50 tsaka Ford. So siyempre, pagdating sa crankshaft timing, kung wala kayong special tools mga katropa, bago nyo baklasin yung makina, kung naiikot nyo pa, so yan, ginagawa ko, nilalagyan ko ng marking. So sa posisyon na to, naka-timing tayo, nakalock yung camshaft natin. So naka-set yung timing. So nilalagyan ko lang ng marking yan. Marking dito, yan. Pagdating sa crankshaft mga katropa. Pag naka-timing naman siya, yung posisyon ng kanyang piston, ayan. Before siya, before. Yan. Mapapansin nyo before, diba? So pag sinukat nyo naman yung lalim nito, magmula dito sa piston hanggang dito sa block, nasa 22.95 to 23 mm yung taas niya mga katropa. Yan. So pag ginamitan naman natin ito ng special tools, saktong-sakto lang yan mga katropa, kahit sukatin pa natin. Itong guide na to, yung wala kang special tools, nasa bundok ka, malayo ka, or hindi mo na, kung ayaw mo nang umorder, so lagyan nyo lang ng marking, ibabalik nyo, ganyan din mga katropa. So ito yung special tools ko, meron akong special tools pero hindi ko, bihira akong gamitin yan. Ayan o, kung mapapansin nyo yan, yung position ng special tools kasi natin ganyan mga katropa. Ayan o, sakto-sakto siya o, diba? So kaya kahit wala akong special tools, basta meron akong marking, yun yung susundin ko pag ibabalik ko na mga katropa. Pagdating naman sa second block mga katropa, kasi ito second block or cover, sabihin natin second block or cover. So ito kasi meron siyang alignment, yung ano na yan. So yung ginagawa ko, para hindi ako sumablay sa alignment nitong position nitong cover o second block, so nilalagyan ko ng marking dito yan. Marking before ko tanggalin. Marking tapos nilalagyan ko din ng marking dito sa likod dyan. Kung mapapansin nyo, meron ako mga marking dyan. Yan, yung mga dot na ganyan. Yan. Meron ako mga dot dyan na para pagbalik ko, itatapat ko lang yung marking ko rito. Tsaka ayan, kung mapapansin nyo, yan o, meron akong marking. Kasi actually, pag kinakabit natin itong second block, meron siyang special tools para sa alignment nito mga katropa. Hindi rin pwedeng mawala sa alignment yung second block o cover na yan mga katropa. So yun, yung mga basic tips sa ngayon mga katropa. Basic lang yun para sa mga hindi pa nakaka-encounter or kung ma-encounter nyo na, at least alam nyo na kung paano gagawin nyo. Yan. So naikabit ko na nga yung oil pump natin. So diretso naman siya. Yan o, diba? Hindi pwedeng nakaganyan, hindi pwedeng nakaganon, dapat diretso para hindi umingay at hindi masira agad yung chain or yung oil pump natin mga katropa. So yun, i-cover ko na siya para makakabit ko na yung nasa gilid, yung high pressure pump, yung iba-ibang parts dito sa gilid mga katropa. So yun, binugo ko na yung ating BT50, nasa 70% na. Yan. So ito nga, sineset na natin yung timing. So ito mapagpasin nyo, naka-timing tayo sa exhaust, intake, sa HP sprocket, tapos yung minarkingan natin, ayan, nakamarking tayo. Ayan. Kaya sinabi ko, pag wala kayong special tools sa pagbabaklas ng timing ng BT50 or Ford na ganitong model, yan, set nyo muna sa timing, tapos nakalock siya sa ating 6mm yan, yung size, nakalock siya, tapos lagyan nyo na siya ng marking. Saan nyo gusto lagyan ng marking, dito sa diretso na yan o dito, pwede naman. Pero normally kasi pag mag-set tayo ng timing mark, sa diretso siyempre para madaling So pag na-set nyo na ng marking dyan, kahit sukatin natin ng special tools dito, so same lang yan mga katropa. So sa pagbabalik naman, ganun din, babalik nyo siya dito, ita-timing mark nyo siya rito, ilalagay nyo special tools, tapos naka-up yung arrow, yun yung timing yan. So dito sa high pressure pump, meron naman siyang timing. So hindi ko pa kinabit yung bolt ng high pressure pump. Papakita ko lang sa inyo yan. Kung mapapansin nyo yung tatlong dot na yan, medyo lumalabo lang, pero kayo makikita ang tatlong dot. Yung tatlong dot na yun, yan ito. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang tatlong dot. Yung iba meron sa Ford. Yan. So yung ginagawa ko kasi mga katropa, para maibalik ko sa normal, sa original timing yung ating high pressure pump, gaya sinabi ko, meron siyang tatlong mark. Ayan, napapansin yung tatlong mark yan. So minamarkingan ko siya rito sa ating sprocket. Kahit sabihin natin kahit wala na sa timing yan,
yung ano na yan. Pero kasi ako, binabalik ko kasi sa original position mga katropa, yung ating camshaft, high pressure pump shaft, tsaka yung sprocket sa dating posisyon. Kaya minamarkingan ko, ayan o, pansin nyo yan, nakamarking tayo yan o. Tapos tignan nyo naman dito, sakto tayo dito, sakto tayo rito, tapos sakto tayo rito. So hindi ko naiisipin yung pag ayaw umandar, hindi ko naiisipin yung timing, yung panloob na timing setting na yan. Tsaka yung panloob, dahil sinigurado natin yung panloob, yung piston ring, piston, yung torque natin ng main bearing, camshaft bearing. Tsaka yung dito sa taas yung standard torque natin, siyempre yun. Kaya ako binabalik sa tamang posisyon para hindi ko na pag-isipan kung sakaling ayaw umandar. Siyempre pag ayaw umandar, ibig sabihin nakaset na tayo rito sa lahat sa loob ng engine. Siyempre nasa labas na yung problema nun. So hindi na tayo mag-isip na sa loob yung magiging problema mga katropa. So yun lang mga katropa about sa ating setting ng timing.